Horror Stories by Forest Secrets. Magandang araw o gabi sa lahat ng tagapakinig. Gayon na rin sa tagapagsalaysay ng channel na ito. Sa isang liblib na baryo sa baybayin ng Quezon Province, may isang tulay na itinayo noong panahon pa ng mga Kastila. Matibay noon, yari sa bato at kahoy. Pero sa tagal na ng panahon ay unti-unti itong kumupas, nabubulok at napabayaan na. Tinatawag ito ng mga taga-baryo na tulay na pighati. Dahil ayon sa matatanda, bawat gabing madilim, may maririnig silang iyak ng bata mula sa ilalim nito. Sa umaga ay tila normal lang ang tulay. Dinadaanan ng mga magsasaka, estudyante at mga ngalakal. Subalit pagsapit na ng alas 10 ng gabi, walang kahit sinong naglalakas ng loob na lumapit dito. Kahit na sa pinakamapangahas na lasinggero, dumadaan na lang ng mas malayong ruta kaysa tahakin ang tulay sa oras ng dilim. Sabi nga ng mga matatanda, may 3 kaluluwang bata ang naipit at nalunod dito noong panahon ng digmaan. Ang tulay noon ay ginawang taguan ng mga Hapon at mga gerilya. Sa isang engkwentro, nasunog ang ilalim ng tulay at nalibing ang 3 musmos sa apoy at putik. Mula noon, gabi-gabi raw na naririnig ang pag-iyak, ang huni ng mga batang nagmamakaawa at minsan ang maliliit na kamay na kumakapit sa mga binti kung sino man ang dumaan doon. Ang pinaka nakakakilabot ay ang kwento na kapag tumingin ka sa tubig sa ilalim ng tulay, hindi mo makikita ang refleksyon mo. Sa halip, may makikita kang mukha ng mga bata, maputla, may putik sa bibig, at may mga matang walang itim, purong puti lang. Isang gabing tag-ulan, 3 kabataan mula sa Maynila ang napadpad sa baryo. Sina Raiko, Marvin at Jessa. Mahilig sa urban explanation at vlog. Kababalaghan sa labas. Narinig nila ang alamat tungkol sa tulay at syempre, dahil sa kagustuhan nilang sumikat, nagpasya silang puntahan at idokumento ito sa live. Pare, perpekto. Imagine mo, 3 bata na multo, tapos tayo, mismong magbablog ang alas 3 ng madaling araw. Sigaw ni Raiko. Basta ako, ayokong maposes. Ayoko rin ng multo ng bata. Sobrang creepy nun. Saad naman ni Marvin habang inaayos ang kamera. Si Jessa naman ay medyo kinakabahan na at kinikilabutan. Subalit nagkunwari lang siyang matapang. Tara na, kung may mangyari, at least trending tayo. Pagdating nga nila sa tulay, makapal ang hamog at mabigat ang hangin. Ang dating matibay na haligi, basag-basag na, at may mga bitak na lumalabas ang tubig na parang pawis ng lupa. Habang nagsiset up nga sila ng kamera nila, biglang lumamig ng sobra. Umihip ang hangin mula sa ilalim ng tulay. Parang may humihigop ng hangin. Narinig niyo yun? Bulong ni Jessa. Ano? Wala naman. Ang sagot naman ni Raiko. Pero hindi na niya natapos dahil mula sa ilalim, sumigaw ang tinig ng bata. Malutong at umiiyak. Mama, Papa,
Malamig. Nagkatinginan silang tatlo. Hindi sound effect. Hindi rin edited. Totoo yun. Nagpasya na silang sumilip sa gilid ng tulay gamit ang flashlight. At doon nila nakita ang tubig na dapat sana ay payapa. Pero sa halip na alon, may mga bilog na parang mga batang naglalaro. Nang ilawan nila iyon, doon nila nakita ang tatlong ulo ng bata. Nakalubog hanggang leeg at nakangiti. Ang ngiting hindi masaya, ngiting puno ng galit. Biglang nag-flash ang camera. Hindi nila ito pinindot, pero parang may pumitik. Sa screen ng camera, malinaw nilang nakita. Nakatagilid na pala sa kanila ang mga bata. Basang-basang multo. May putik na kumakapit sa kanilang mga leeg. At puting-puti ang mga mata na nakatitig ng direkta sa kanila. Nagpasyang tumakbo sina Marvin at Jessa. Pero si Raiko, dahil sa pagka-vlogger, ay nagpilit pa rin siyang kuhanan ng footage. Sumigaw pa siya na magbabiral daw yun. Pero sa mismong live, nakita lahat ng mga manonood sa kanilang channel ang kamay ng bata na dahan-dahang kumapit sa batok ni Raiko. Umikot ang ulo nito nang hindi kumikilos ang katawan at isang sigaw ang yumanig sa tulay. Si Marvin at Jessa naman ay halos mabaliw sa kaba. Tumakbo na sila palayo. Sa likod naman nila, dinig pa rin nila ang iyak ng mga bata na unti-unting nagiging halakhak. Kinabukasan nga ay nakitang nakaupo si Raiko sa gilid ng tulay. Basa ang buong katawan. Malamig pero nakangiti siya. Wala nang buhay. Ang camera, wala na. Ang cellphone, nawawala din. Pero isang linggo matapos ang insidente, lumabas muli ang video sa kanilang channel. Naka-livestream ulit. Subalit wala namang naka-upload mula sa kanila. Sa video ay makikita si Raiko nakaupo sa ilalim ng tulay kasama ang tatlong bata. Kumakaway sila sa kamera. Mula nga noon ay mas lalong kinatakutan na ang tulay at ang bagong sabi-sabi ng mga tao, 4 na raw ang mga multong bata sa ilalim. Minsan nga, ang kayabangan at kasakiman sa kasigatan ay nagdadala ng kapahamakan. Hindi lahat ng misteryo ay dapat tuklasin at hindi lahat ng lugar ay dapat pasukin. Hindi natin alam ay nandyan lang pala sila sa paligid at nag-aabang ng tamang tiyempo. Ako nga pala si Lois, dating receptionist ng isang hotel sa Pasay. Taong 1970 itinayo ang lumang hotel sa Pasay na naging saksi sa mga pagbabago sa kasaysayan. Ngunit sa paglipas ng oras, ang dating gilas nito ay unti-unting napalitan ng kilabot at misteryo. Bilang isang dating receptionist sa nasabing lumang hotel, ay nasaksihan ko ang iba't ibang kwento sa paligid na puno ng mga kwento ng pagkamatay at pagpapakamatay. Nalaman ko na ang dilim ay hindi lamang nararanasan sa labas ng gusali, kundi maging sa loob nito. Bagamat may third eye nga ako, ay hindi ako natatakot, maliban na lamang kung ito'y poltergeist. Nasa oras ng alas 9 hanggang alas 6 ng hapon ang aking pasok.
Nung araw na iyon, pagkatapos ng trabaho, ay agad akong nagtungo sa locker room sa ikalawang palapag ng gusali. Nagmamadali ako ng mga oras na iyon dahil gusto ko nang makauwi ng maaga. Lalo pat sa Cavite ako nakatira. Karaniwan ay dumadaan kami sa hagdan at pagkatapos nito ay dadaan kami sa hallway na walang ilaw patungo sa aming locker room. Sa hallway ay may nakasalubong akong matangkad na anino na tila lalaki, subalit hindi ko ito pinansin. Sapagkat hindi naman ako takot, ay sanay na rin ako sa ganitong pangyayari. Nakapasok ako ng locker room at nagpatuloy sa aking gawain. Nagpatugtog ako gamit ang aking cellphone at inilapag ko iyon sa mesa. Kinuha ko ang aking damit sa locker at tinungo ang loob ng CR para makapagbihis. Nang walang ano-ano'y, may nakita akong isang babae. Maitim ang buhok nito at nagtatago sa shower curtain. Gayunpaman, hindi ko pa rin ito pinansin. Ang setup ng CR ay katapat sa laboratory na may salamin. Nakatapat din ito sa pintuan. Tinangka kong buksan ito, subalit bigla na lamang akong hindi makakilos o makagalaw. Parang may humihila sa akin palabas ng pintuan na tila ba naglalakas ng loob na pigilan ako. Uwian na din kasi ng mga sandaling iyon ng mga empleyado at nararamdaman kong parang may pumasok sa loob ng locker room. Maya-maya pa ay narinig ko na ang kakaibang tinig na kumakanta at sumasabay ito sa tugtog ng aking cellphone. Kinatok ko ang pinto, ngunit walang sumasagot. Pawis na ako ng mga oras na yon. Kinikilabutan na rin at parang lumolobo ang aking ulo. Sinubukan ko uling buksan ang pinto at tumawag na ng tulong. Ngunit parang may humihila sa labas at tila walang nakakarinig sa akin. Sa kaba at takot ko ay naibulong ko sa sarili ko na may aakyat din at naghihintay nga ako nang hindi lumilingon sa aking likuran. Dahil doon nga nakapwesto ang salamin. Narinig ko at sigurado akong may pumasok. Kumatok ako at sinabi kong buksan ang CR. Pinihit lang ng katrabaho ko ang doorknob at kaagad na bumukas ito. Hindi na niya ginamitan ng susi o puwersa. Tinanong ako kung ano daw ang nangyayari sa akin at bakit daw namumutla ako. Nang itanong ko kung kakarating lang ba niya, ay oo ang kanyang isinagot. Tiningnan ko kaagad ang oras at napag-alaman kong 20 minuto na pala akong nakakulong sa loob ng CR. Simula nga ng araw na iyon ay hindi na ako nagpunta sa locker room ng mag-isa. Ang sabi ko sa sarili ko ay okay lang na makakita, basta't huwag lang akong guluhin at paglaruan.